Nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos, Australia at iba pang mga bansa kaugnay ng panibagong mapanganib na aksyon at pangaharas ng mga barko ng China na isinagawa laban sa Rotation and Resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Biyernes, November 10. Binweltahan United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang patuloy na panggigipit ng People's Republic of China at iginiit na mananatili ang Washington DC bilang kasangga ng Maynila para sa isang free and open Indo-Pacific. Nanawagan naman si Australian Ambassador to the Philippines HKU sa China na respetuhin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinabi ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa na binigyan nila ng mataas na halaga ang malaya at bukas na sistema ng karagatan na batay sa batas tulad ng napag-usapan ng Japan at Pilipinas sa pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida noong nakaraang linggo. Hindi anya katanggap-tanggap ang anumang panggugulo at aksyon na nagpapataas ng tensyon. Samantala, pinuna naman ni United Kingdom Ambassador Lori Bowfields ang hindi ligtas na gawain ng China na naranasan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa kanilang misyon sa Ayungin Shoal. Pagtitiyak nito, patuloy silang susuporta sa Pilipinas sa pagputol sa mga aksyon na sumisira sa kapayapaan at katiyakan sa South China Sea at maninindigan sa pagtuon sa UNCLOS, kung saan ang 2016 Arbitral Award ay final at legally binding sa parehong bansa. Nag-post din sa kanyang official X account si German Ambassador to the Philippines Andreas Papernoshka para magbigay ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng nangyaring insidente. Kabilang din sa mga sumuporta ang European Union at ang bansang The Netherlands sa ating posisyon at karapatan.